For today's Vlogmas Day 19, another dialysis session na naman para kay Papa. Andito nga tayo ngayon, early morning sa hospital. Kaya naman ako na nagsisindi ng mga Christmas lights dito. Ako na yung nagtuturn on ng mga lights dito. Pati na rin aircon. Ako na nagtuturn on yan. Tinutulungan na natin yung ating technician dahil siya ang maagang dumarating dito. Pagdating nga namin, again and again, nagwo-walking muna kami. Then pag upo, pagdating ng nurse, ay ito na nga ang ating routinary dito sa kaniyang upuan. Meron ako ditong pouch na maliit. Nandito lahat ng mga importanteng bagay. Yung mga pang inhaler, mga pang check ng pulse ox, mga ganyan, yung mga kung ano-ano mga kailangan. Plus yung candy para hindi bumagsak ang sugar during, before, and after the session. Ito naman yung stress ball para dyan niya ilalabas ang kanyang sakit kapag tinurukan o tinusukan na siya ng nurse. Unang ginagawa, kinukuhanan siya ng vitals para ma-check if fit siya for dialysis session. Kasi dati hindi. Minsan bumababa ang kanyang pagtibok ng puso. Biglang in God's grace, naging normal ang kanyang tibok ng puso at sana'y magtuloy-tuloy at maging normal na ang kanyang puso. So nilalababa, binababa nga natin yung sleepers niya, no? Tapos yung nurse nilalagay na yung patungan kung saan sterilize. Tinusok na nga ni Ma'am. Yung nurse namin na yun ay si Ma'am Ven. Napakabait at napakaganda at napaka-talented na babaitang yan. Charis. So yun na nga, tinusukan na siya. After tusok, magti-thank you ka sa nurse dahil nagawa niya ang kanyang work ng flawless. Yes naman. So ayun na nga yung flow ng kanyang blood. Iikot yan dito sa dialyzer. Yan yung magiging kidney ni Papa. Ang goal natin today ay 2 liters ang tatanggalin na tubig sa kanyang katawan. So ang ginagawa ng machine, lilinisin niya yung dugo para maging malinis. Tatanggalin lahat ng toxic na nakain, na inom o anuman. Tapos tatanggalin rin ang tubig sa kanyang katawan. Sa nakalagay nga sa machine, 2 liters ang tinanggal ng araw na ito. At ito na nga ang kanyang mga pampalipas oras. Muna yung iPad niya, binababaan ko yung screen, yung display ng screen, ang tawag doon, yung ilaw, para tumagal yung battery kasi magsosolitario siya hanggang kaya niya until such time at siya ay aantokin na. Yan, may dumaang motor, aantokin na siya niyan later. And then yung cellphone niya, pang chat sa mga tropa niya, sa mga classmates niya. Shoutout po sa inyo mga tito, tita, mga sir, at sa mga kapamilya niya. So nilalabas ko na nga yung baon ko dahil kakain tayo mamaya kapag okay na si Papa. Bago nga ako iwan si Papa, ini-inhale ko muna siya nitong Spiolto. Dahil nga sa palagian niyang pagyoyosi nung kanyang kabataan, sinisinil siya ngayon ng kanyang katawan. So, kaya sinasabi ko pa ulit-ulit sa lahat ng nagyoyosi dyan, make sure ninyo na ready kayo sa maging epekto ng bawat hit-hit ninyo at sana maging respectful tayo sa mga paligid natin dahil baka madamay natin ng iba. Ramdam na nga guys ang Kapaskuhan sa TV. Talagang puro Kapaskuhan ang topic nila. Kaya naman, nung okay na si Papa, para umabot tayong Pasko, ay kakain tayo. So, yan na nga, lang binabaon ko lagi ay yung stick ng Nescafe para madali tayong makapag coffee na black coffee lang guys ang ating iniinom. Usually Americano ang ating ginagawa dito sa hospital. Ito na nga yung spot natin, no? Pag ready na doon si Papa, iwanan muna natin siya saglit at magkaroon tayo ito ng chicken time. Me time. Yan. So nagsangag ako ng rice tapos meron tayong chicken ng KFC. Kain tayo guys. Talaga dito sa tabi ko, kain tayo. Bakit ang sarap din ng chicken ng KFC, no? Ayan kain tayo guys. Tapos biglang dumating si Ma'am Lani, isa sa mga ating best nurse assistant sa hospital na to. Tapos nag-ikot nga kami dyan ni Sir Ross. Hello sa'yo Sir Ross. Nag-ikot kami sa mga decor ng mga nasa paligid na hindi pa namin naikot, no? Ang ganda dito talaga sa taas ng hospital, oh. So yan, nag-ikot kami at but I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds I don't see nobody but you. Pagbalik nga natin, pagkatapos natin pakainin si Papa ay minamasahe na natin siya. Bakit? Para ma-relax siya.
Then after 4 hours ng dialysis session ay naging maganda ang flow nito. Walang naging any complications at naging maganda ang flow ng kanyang blood. Hindi naging malapot dahil clutter talaga to si Papa. Mataas kasi lagi ang hemoglobin na niya. So na-reach nga niya yung kanyang dry weight. Ibig sabihin yun yung normal weight niya na wala namang excessive water since hindi na nga siya nakakapag-release ng water sa katawan. So andito na kami sa kotse. Pauwi na kami. Yan ang routine namin sa tuwing magdadialysis siya. Yan, masahe-masahe natin siya, pinapatawa, pinapa-enjoy lang sa kanyang life. So yun, maraming salamat sa panonood. See you again on our next Vlogmas! Woo-hoo!